Sa isang liblib na baryo ng San Telmo, may isang matandang albularyo na ang pangalan ay Ernesto Ramirez. Kilala bilang Mang Erning. Siya'y payat, maputla at may mga matang tila palaging may dalampagod ng mahabang taong buhay. May hawak siyang lumang tungkod na yari sa kahoy ng puno ng balete. Isinama sa kanya ng panahon, ng sugat at ng mga kwento ng mga taong kanyang natulungan ngunit bihirang magpasalamat. Sa baryong yun ay bihira ang naniniwala sa albularyo. Naging moderno na ang panahon, dumami ang naniniwala sa ospital, gamot at doktor. Ngunit kahit ganon, si Mang Erning ang takbuhan ng mga mahihirap na walang pambayad sa klinika. Walang asawa si Mang Erning, namatay ang kanyang may bahay dahil sa matinding karamdaman ilang dekada nang nakakalipas. Ang tanging iniwan nito sa kanya'y 3 anak, sina Ruth, Marvin at Samuel. Nung unay mahal na mahal nila ang kanilang ama. Tinuruan sila ni Mang Erning na maging mababait, marunong rumispeto at magpasalamat. Ngunit habang lumalaki ang mga anak at nakikisama sa mga batang may magagarang gamit, unti-unting nabuo ang hiya sa kanilang puso. "Tay, bakit albularyo ka lang? Bakit hindi ka nalang mag-abroad tulad ng iba?" Tanong minsan ni Samuel. Ngumiti lamang si Mang Erning at hinaplos ang buhok ng anak. "Hindi mahalaga kung maliit ang trabaho, anak. Ang mahalaga ay tunay ang pagtulong." Pero sa mundo nila'y hindi yun sapat. Hindi sapat ang pagiging mabait kapag gutom. Hindi sapat ang may dignidad kapag wala kang pera. At hindi sapat ang may puso kapag kahihiyan ka sa mga mata ng sarili mong anak. Sa paglipas ng panahon ay natuto ang mga anak na humingi ng mga bagay na hindi kayang ibigay ng kanilang ama. Bagong cellphone, branded na sapatos, mamahaling bag, tuition sa pribadong paaralan. Sinubukan ni Mang Erning na ibigay ang lahat. Nagtrabaho, napagod at minsan ay halos mawalan ng malay sa mga ritual ng panggagamot gamit ang kanyang agimat ng sinaunang orasyon. Subalit dumating ang araw na tuluyan ang nagbago ang lahat. Isang insidente ang kumitil sa huling hibla ng respeto para sa matanda. Isang bata sa baryong Karatigan nagkasakit ng malubha. Nawalan ng pera ang mga magulang kaya lumapit sila kay Mang Erning. Ginamot niya ito, nag-orasyon at nagbigay ng gamot mula sa mga halamang gubat na siya mismo ang nagtanim. Ngunit bago lumipas ang gabi, namatay ang bata. Hindi dahil sa kanyang gamot kundi dahil huli na ang kanilang pagpapasuri. Ngunit ang galit at takot ng mga tao ay sinalo ni Mang Erning. "Tunay kang ang manggagaway! Bulaan! Peke!" Sigaw ng mga tao sa kanya. Umiyak ang ina ng bata, sumigaw ang ama. At kumalat ang chismis na siya raw ay alipores ng demonyo. Dahil dito'y kinutya siya maging ng sariling mga anak. Umuwi ang 3 at galit at puno ng hiya. "Tay, kung hindi dahil sa pagiging albularyo ninyo, hindi sana tayo pinagtatawanan. Ayaw na naming maging isang anak ng isang gurang na manggagamot na walang kwenta." Sigaw ni Ruth na panganay. "Totoo, wala namang naipundar, wala kang lupa, wala kang pera, wala kang kahit na ano." Dagdag naman ni Samuel. At si Marvin ang pinakamasakit na magsalita sa kanila. "Ang mahal namin ay yung tatay na may silbi, hindi tatay na puro kahihiyan lamang ang binibigay sa amin." Tumayo si Mang Erning, nanginginig hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Pumikit siya at pilit nang umiti. "Mahal ko kayo kahit hindi niyo ako naiintindihan." Ngunit hindi yun sapat. Kinabukasan ay nag-impake ang 3. Iniwan siya at nagtrabaho sa malayong lungsod. Hindi na bumalik at ni minsan ay wala siyang natanggap na sulat. Tawag o kahit na isang pangangamusta lamang. Doon nagsimulang mabuo ang kakaibang kalungkutan sa dibdib ni Mang Erning. Doon din nagsimulang bumagsak ang kanyang katawan. Wala nang sumasama sa kanya sa pagkuha ng halaman sa bundok. Wala nang iniintinding bata sa gabi. Wala nang inaasahang yakap sa umaga. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang tadhana ay may lihim na itinabi para sa kanya. Isang gabi habang malakas ang ulan, nakarinig siya ng mahiwagang iyak mula sa gubat. Kahit basang-basay dinala siya ng kanyang tungkod sa pinanggalingan ng tinig at doon niya nakita isang sanggol sa ilalim ng puno ng akasya.
Nakabalot sa lumang kumot, walang magulang, walang bakas ng tao, walang makapagsabi kung saan ito nanggaling. Dahan-dahan niyang kinuha ang bata at niyakap ito, at doon sa ilalim ng ulan, napangiti siya ng totoo sa unang pagkakataong makalipas ang maraming taon. Anak, mula ngayon hindi ka naiiwan pa. At iyon ang araw na nagbukas ang bagong kabanata ng kanyang tadhana. Sa araw ding yon ay may matang hindi nakikita ang nagmamasid sa kanila. Isang nilalang, hindi tao, pero hindi kalaban. Hating gabi pa rin na makarating si Mang Erning sa kanyang munting kubo. Basang-basa, pagod, nanginginig sa ginaw, ngunit mahigpit na yakap-yakap ang sanggol. Pinailawan lamang ng munting lamparang langis ang buong loob ng kanyang tahanan. Ang mesa'y luma, ang higaan ay gawa lamang sa kawayan at dahon ng saging, at ang sahig ay lupa pa rin kahit ilang taon na siyang naninirahan doon mag-isa. Dahan-dahan niyang ibinalot ang tuyong kumot ng bata. Hindi niya alam kung gaano ito katagal doon sa kagubatan. Tinignan niya ang mukha nito. Napakakinis ng balat, tila narumihan sa putik na dulot ng buhos ng ulan. Mapula ang labi, mahimbing ang tulog, at may kakaibang bilis ng paghinga. Tila may sariling ritmo na hindi katulad ng karaniwang sanggol. Anak, kung sino ka man, hindi niya kita hahayaan pang maranasan ng pinagdaanan ko. Mahinang bulong ni Mang Erning. Nagpakulo siya ng tubig, nilagyan ng dahon ng tanglad at lagundi upang gawing pampaligo at pampainit para sa sanggol. Nagtimpla rin siya ng gatas mula sa tuyong bigas na giniling niya. Hinahalo ng dahan-dahan upang hindi mamuo. Habang pinagmamasdan niya ang bata, tila may nangyaring kakaiba sa hangin. Kumislot ang apoy ng lampara, para bang may niyuyugyog na hangin kahit sarado ang mga bintana. Umalingaw-ngaw ang isang napakalambing na ihip ng hangin na may dalang halimuyak ng bulaklak ng dama de noche. At doon niya napansin, ang kumot ng bata ay may nakabordang gintong marka, hugis ng buwan na 3 bituin. Hindi iyon normal. Kinabukasan ni kumalat agad sa baryo ang balita. Aba, may ampun palang matandang albularyo. Naku, kawawang bata, sa hirap pa mapupunta. Paano kung anak yun ng maligno? Sa gubat na kuha, hindi ba? Walang nagbago. Ang tingin ng mga tao kay Mang Erning ay laging negatibo, laging puno ng pagdududa. Pero hindi niya na yun iniinda ngayon. Ang mahalaga sa kanya yung batang pinangalanan niyang Amiel. Mula sa salitang ibig sabihin ay anak ng langit. Habang lumalaki si Amiel, napansin niyang hindi karaniwan ng bata. Ngunit hindi niya ito kinatakutan, bagkus ay lalo niyang iniingatan. Sa unang buwan pa lamang ay matalino na si Amiel. Hindi umiiyak nang walang dahilan. Hindi sakitin at kapag naglalakad si Mang Erning upang maghanap ng halamang gamot, may mga ibon at paru-parong sumusunod sa kanila. May gabing nagigising si Mang Erning dahil may naririnig siyang mahabang tinig na parang umiindayog sa hangin na nagmumula sa labas ng kubo. Amiel! Amiel! Pero tuwing bubuksan niya ang pinto'y wala roon ang kahit na sino. Isang gabi habang nakaupo si Mang Erning sa harapan ng sinaunang baul na naglalaman ng kanyang mga orasyon, dahan-dahang gumalaw ang pinto ng kubo. Akala niya'y hangin ngunit ng pagmasdan niya'y may liwanag na pumapasok, malamig, malambot, parang alon ng buwan na kusang humahaplos sa paligid. Mula roon ay sumulpot ang isang nilalang na hindi niya inaasahang makikita sa tanang buhay. Isang diwata, nakasuot ng damit na yari sa sinag ng buwan. May buhok na parang ginto kapag tinatamaan ng liwanag at may matang kulay esmeralda na tila nakikita ang buong kaluluwa ng sino mang kaharap niya. Hindi kaagad nakapagsalita si Mang Erning, bagkus ay lumuhod siya ng kusa, ngunit pinigil siya ng diwata. Hindi ka alipin, Mang Erning. Ako si Diwata Leora, tagapagbantay ng kabundukang San Telmo. Ang pinagmula ng iyong kapalaran. Nag-ibang ihip ng hangin, tumigil ang ingay ng kuliglig. At sa unang beses ay nakinig ang kalikasan. Tinanong mo noon kung bakit habang tumutulong kay ikaw naman ang nasasaktan. Hindi kasalanan ng pagiging mabuti, hindi kasalanan ng mundong hindi marunong tumingin sa kabutihang likas.
Tumingin siya sa natutulog na si Amiel. Sino siya? Tanong ni Mang Erning at halos hindi makalunok. Ngumiti ang Diwata. Hindi ng karaniwang ngiti, kundi ngiting may sagot, lihim at sumpa. Si Amiel ay hindi karaniwang bata. Siya ang batang pinagkaloob ng liwanag. Hindi ko siya ipinanganak, ngunit siya handog sa mundong nawawalan ng pananampalataya sa kabutihan. Nagpatuloy ang Diwata. Mas malamig ngunit puno ng pag-asa ang tinig. Inilagay ko siya sa iyong harapan sapagkat ikaw ang nag-iisa sa buong baryo na hindi marunong kumungkam. Hindi kayo mayaman sa kapahamakan ng iba at hindi mo ibinibenta ang iyong kakayahan kapalit ng ginto. Napakunot na noo si Mang Erning. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa, matakot o maniwala. Tandaan mo, Mang Erning, ang kayamanan ay hindi lamang nakatago sa lupa, kundi sa taong marunong pumili ng tamang pagtanggap. At sa sandaling yun ay dahan-dahan niyang inilabas mula sa manipis na ulap ang isang bilog na bato, kulay gintong may maliit na ukit na parang lumang baybayin. Kumikislap ito ng walang init at parang may sari-saring boses na umaalingaw-ngaw mula sa loob. Ang batong ito'y tinatawag na hiyas ng silab. Ang mutyang kayang magbukas ng lihim ng kayamanan sa kailaliman ng bundok. Kayamanang nakalaan lamang sa taong hindi kailanman nagtaksil sa kabutihan ng puso. Dalang nag-aapoy na tanong, hindi may uwasang maglaro sa isipan ni Mang Erning. Pero bakit ako? Dahil hindi mo tinuruan ang puso mong maging kasinlaki ng mundo, bagkus ay tinuruan mo itong maging sapat. Tumulo ang luha ni Mang Erning. Hindi dahil sa kasiyahan kundi dahil sa antok ng pag-asa, isang bagay na matagal nang namatay sa kanyang puso. At sa oras na handa ka na, ipamana mo ito sa taong tunay na karapat-dapat, hindi sa angkan kundi sa kaluluwa. Naglaho ang Diwata kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Naiwan si Mang Erning sa gitna ng katahimikan, hawak-hawak ang mutya na magpapabago ng kapalaran, ngunit hindi para sa mga anak niya. At sa kanyang likuran, muling dumilat ang batang si Amiel. Sa unang pagkakataon, nagsalita ito, hindi wika ng tao, kundi hindi may paliwanag na wika at hindi maintindihan. Isang linggo lumipas mula nang magpakita ang Diwata kay Mang Erning. Akala niya panaginip lamang ang lahat. Isang umaga ng sakit, gutom at pagod ng kalooban. Subalit sa bawat paggising niya ramdam niya sa kanyang dibdib ang kakaibang init. Tila ba may dumadaloy na bagong lakas sa kanyang dugo. Hindi yun katulad ng pagod na nakasanayan niya. Ito ay parang isang pangako, isang puwersang naghihintay ng tamang panahon upang magising. Hating gabi noon ang hindi siya dalawin ng antok. Ang ampon niya ay mahimbing na natutulog, nakayakap sa lumang kumot na binili niya sa ukay-ukay. Tila isang anghel na walang ibang pangarap kundi ang makakain kinabukasan. Napatingin si Mang Erning sa puting kahon, nakalagay sa itaas ng lumang baol kung saan nakasabit ang kanyang lumang anting-anting. Isang piraso ng kahoy ang may nakaukit na mukha ng Diwata. Hindi niya alam kung bakit parang napipilit siya ng kanyang loob na buksan yon. Parang may boses na nagtutulak sa kanya, isang mahinang bulong na humahaplos sa hangin. Erning, panahon na upang alalahanin mo. Kinabukasan, 3:00 pa lamang ng madaling araw ay bumangon na siya. Pagkalabas niya ng kubo ay sinalubong siya ng malamig na hangin at manipis na ulap na bumabalot sa lupa. Dinala niya ang kahon papunta sa likod ng kubo, sa ilalim ng matandang puno ng balete na ilang taon na niyang pinangalagaan. Marahan niyang inalis ang tali. Dahan-dahan itong binuksan. Para bang ang bahagyang pagkakamali ay kayang makasira ng buong tadhana. Sa loob ay may telang kulay ginto at nang tanggalin ito'y lumantad ang isang maliit na kahoy ng kahon na may ukit na lumang sinaunang simbolo. 3 bilog na nakakabit sa isang gitnang tuldok. Parang may dumaloy na malamig na hangin sa kanyang batok. Tumindig ang kanyang balahibo sa balat ngunit hindi yun takot kundi paggalang. Binuksan niya ang kahoy at ang unang tumambad ay ang isang pirasong gintong selyo. Hugis dahon na may kumikislap na ukit na wari ay nabubuhay sa liwanag. Nang hawakan niya ito, hindi ginto ang pakiramdam.
kundi parang mainit na balat, humihinga. Kasunod nito ay ang pirasong lumang papel. Nakatupi ng maraming beses at tila hindi natitinag ng panahon. Hinaplos niya yun bago dahan-dahang binuklat. Nakaukit dito ang sulat kamay sa sinaunang baybayin, ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, naiintindihan niya ang bawat salita. Isinulat doon, "Ang panatay para sa dalisay, para sa nag-aali ng katawan at oras at puso, ang taong pinipiling magmahal ng walang hinihinging kapalit. Siya lamang ang dapat magbukas ng yaman ng lupa, hindi dugo ng laman ang tatanggap, kundi ang pusong minahal habang siya walang wala." Napatigil si Mang Erning. Napatingin siya sa apo na natutulog sa loob ng kubo at sa isang iglap ay tumulo ang kanyang luwas sa mga mata. Ano ang ibig sabihin? Bakit ganoon ang kondisyon? Bakit hindi ang sariling anak? Napahawak siya sa kanyang dibdib. Durog ngunit hindi nagagalit. Sa susunod na bahagi ng papel ay may nakasulat pang huling salita. "Pag nabuksan ng selyo gamit ang luha ng tunay na pasasalamat, gigising ang kayamanang binabantayan ng kalikasan. Ngunit pag ito'y nahawakan ng may puso ng galit, yaman ay magiging sumpa, kapalit ng buhay." Muli siyang napabuntong hininga. Ang kanyang mga anak ay hindi niya kayang ipagkait para sa kanila. Ngunit hindi niya rin kayang ibigay kung ang kapalit ay kapahamakan. Nang sumunod na araw, dumami ang mga taong pumunta sa kubo. Iba't ibang pasyente na galing sa kabilang baryo ang nakarinig ng balita tungkol kay Mang Erning, kabilang ng isang ina na may anak na hindi makapagsalita, isang magsasakang may sugat na hindi naghihilom, at isang lalaking nababaliw tuwing kabilugan ng buwan. Sa bawat gamutan, hindi pera ang hinihingi niya, pagkain lamang, kaunting gulay o kahit tubig, at kung minsan ay kahit walang kapalit. Isang gabi habang mahimbing ang tulog ng apo, tumambad sa pinto ng kubo ang isang anino, mabigat ang yabag, mataas ang tindig, at may suot na medyo mamahaling sapatos. Ngunit ang mukha nito ay pamilyar. Isa siya sa kanyang mga anak, si Samuel, na nakapagtrabaho bilang empleyado ng munisipyo. "Sabi nila ikaw pa rin daw ang hinahanap ng mga tao sa panggagamot. Hindi ko maintindihan pa. Wala ka namang pera, wala kang titulo, wala kang diploma. Bakit ikaw pa rin ang pinupuntahan?" Tahimik lamang si Mang Erning, nakatingin sa maliit na apoy ng gasera. "Pa, may kailangan ako. Kailangan kong manghiram. Pangayos sana ng negosyo kong nasira. Sabi nila may tinatago ka daw, may ipon ka raw, o may iniingatan ka raw na hindi namin alam." May halong pakiusap ang tono ngunit may kasamang pagdududa. Tumayo si Mang Erning at tinignan ng anak sa mata. "Anak, kung ang hinahanap mo'y pera, wala kang makukuha sa akin. Wala akong kayang ipahiram, lalo na kung ang hihingi ay hindi nauunang magbigay ng paggalang." Tumaas ang kilay ni Samuel. Nagbago ang tono at mula pakiusap ay naging panunumbat. "Ganyan ka naman talaga pa. Mas inuuna mo pang mga taong hindi mo kadugo. Hindi mo iniisip kung paano kami. Kaya hanggang ngayon ganyan ka lang, nakatira sa kubo. Nagtatago ng kung ano-ano. Pinapaniwala ang sarili na may silbi ka pa sa mundo." Hindi sumagot si Mang Erning. Hindi dahil sa wala siyang sagot kundi dahil ayaw niyang mauwi sa sagutang salita ang gabing yon. Bago umalis ang anak ay iniwan nito ang salitang parang kutsilyo na tumutusok sa kanyang dibdib. "Kung meron ka man talaga, tandaan mo, kami ang may karapatan doon. Hindi yung kung sinong bata na pinulot mo lamang sa kung saan." At tuluyan na siyang lumakad palayo. Pagbalik ni Mang Erning sa loob ay nakita niyang nakadilat ang apo, tahimik na nakikinig. Lumapit ang bata at yumakap ng maigpit. "Tatay, ako po bang dahilan kung bakit sila galit?" "Hindi anak, ang tao minsan nagagalit hindi dahil sa nagawa mo, kundi dahil sa hindi nila maangkin ang isang bagay." At sa kauna-unahang pagkakataon, isang luha ang tumulo mula sa pisngi ng bata. Hindi dahil sa sakit kundi sa tunay na pasasalamat. At nang maramdaman ng gintong selyo ang patak na yon, ito'y bahagyang kumislap. Isang hudyat na malapit ng magising ang nakatagong kapalaran. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagbisita ng anak niya at unti-unting nararamdaman ni Mang Erning na tila ba unti-unting umiikli ang kanyang mga araw.
Madalas niyang maramdaman ng biglaang pag-igting ng kanyang dibdib, ang pagsikip ng hininga at tila ang bawat hakbang ay may kasamang bigat na hindi galing sa pagod kundi mula sa nalalapit na wakas ng kanyang buhay. Ngunit hindi siya nagreklamo, hindi siya nagtanong, hindi siya humingi ng saklolo. Sa isip niya ang tunay na albularyo ay hindi unang sumusuko sa sakit, kundi gumagamot nito. Habang ang ampon naman niyang si Samuel ay patuloy na sumisigla, lumalakas at tumatalino. Unti-unting nakikita ni Mang Erning ang isang bagay na hindi niya nakita kailanman sa sarili niyang mga anak, kusang loob na pagmamahal, paggalang at pag-aalala. Hindi dahil sa dugo kundi dahil sa puso. Isang gabi habang nagpapahinga siya sa tabi ng maliit na apoy, maraan siyang kinausap ng kanyang ampon. Tay, napansin ko po, madalas kayong hinihingal, masakit po ang dibdib niyo. Normal lang yun anak, matanda na ako. Ang mga sanga ng puno kapag mas lumay mas madali nang masugatan. Tay, kapag kayo po bang nasaktan, mayroon pa kayong kayang ipanggamot sa sarili? Napatigil si Mang Erning. Sa dami ng taong natulungan niyang gumaling, natanggalan ng sumpao na bigyan ng bagong pag-asa, siya mismo ang hindi makagamot ng sariling sugat. Hindi sa katawan kundi sa puso. Kinaumagahan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. May dumating na sasakyan mula sa bayan, isang tricycle na bagong pintura, may mga nakasabit pang banderitas at tila hindi pangkaraniwang bumibisita sa isang kubong halos nakalubog sa lupa. Bumaba mula rito ang asawa ni Samuel, si Mirasol, kasama ang isa pang anak ni Mang Erning na babae, na ambis mayaman at may hawak pang mamahaling bag. Hindi nagtagal narinig niyang mayabang na sigaw ni Mirasol. Hoy Erning, nandiyan ka ba? Kailangan ka naming makausap. Lumabas si Mang Erning dala ang banayad ng ngiti at walang bahid ng galit. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Huwag ka na nga magmalinis. Narinig naming may tinatago ka raw. May pera at kayamanan ka raw. Sumabat naman si Ruth na may halong pagkabahala at depresyon. Pa, baka naman totoo. Kailangan namin. Hindi ito panahon ng pride. Nasira ang negosyo namin. May utang si Samuel at baka may pasara ang bahay namin. Tahimik ang ilaw sa mata ni Mang Erning. Tila kandilang nasa bingit ng pagpatay. Ngayong gipit na aalala niyo ako. Hindi niya ito sinabi ng may pangahamak kundi may lungkot na halos punitin ng hangin. Ngunit ang pinakamabigat na tinig ay mula kay Mirasol. Kaya ka namin hinanap kasi obligasyon mo tumulong. Baka nakalimutan mo. Kami ang tunay mong pamilya. Hindi ang batang ampon mong yan. Bahagyang nanginig ang kamay ng ampon niya, ngunit hinawakan siya ni Mang Erning upang kumalma. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit, hindi siya nagbato ng sumpa. Tumingala lamang siya sa kalangitan at nagbulong ng dasal. Kung ang pamilya ang pinag-uusapan, bakit ako mag-isang lumuluha noon? Bakit ako ang kumakaing mag-isa? Bakit kayo nakatira sa bahay na pinundar ko habang ako'y tinulak palabas? At ngayon bakit biglang ako naalala dahil lamang sa yaman? Napayoko si Ruth ngunit si Mirasol ay hindi pa rin sumusuko. Erning, huwag mo kaming paikutin sa drama mo. Sabihin mo na lamang kung nasaan ang pera. At doon ay bumigay ang dibdib ng matanda. Literal, malakas at biglaan. Umupo siya't napahawak sa kanyang dibdib habang hirap na huminga. Sumigaw ang kanyang ampon, kumakawala ang tinig. Nanginginig, ngunit hindi gumagalaw ang dalawang bisita. Tila nag-aalinlangan kung lalapitan ba siya dahil sa takot o dahil sa hiya. Sa pagitan ng bilis ng hingal, nagsalita si Mang Erning. Huwag kayong mag-alala, hindi ito kamatayan. Ito'y paalala. At dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Itinuro ang dahon kung saan nakatago ang gintong selyo. Nagulat si Ruth at agad na napatakbong papalapit. Andyan bang sinasabi nilang kayamanan? Ngunit bago pa niya mahuwakan ang kahon, biglang lumakas ang hangin na para bang may dumalong hindi nila nakikita sa paligid. May boses ng hangin at naririnig ito ni Samuel.
Hindi siya para sa pusong naghahangad lamang para sa sarili. Nagulat si Ruth at napatras. Natakot sa malamig na hangin. Paano ito? Ano to? Hindi ko gustong saktan ka. Kailangan lang namin. Ngunit tumulo na ang luwa sa pisngi ni Mang Erning. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa pinakamahal niyang pangarap na kailanman ay hindi tinanggap. Minahal ko kayo ng buong puso kahit hindi niyo ako minahal pabalik. Doon ay bumagsak ang mga luha ni Samuel sa kamay ni Mang Erning. Luha ng tunay na pasasalamat. Muling kumislap ang gintong selyo mula sa kahon. Mula sa simpleng liwanag ay naging gintong alab. Tila may kaluluwa. At sa sandaling yun ay napagtanto ni Mang Erning ang sagot ng tadhana. Hindi dugo ang batayan ng kayamanan, hindi karapatan ng pinapanganak, kundi karapatan ng nagmamahal ng totoo. At habang pumipikit siya upang huminga ng malalim, may lalong mas mabigat na desisyon na namumuo sa kanyang puso kung sino ang kanyang tunay na tagapagmana. Umaga nang magising si Mang Erning mula sa pagkakahimatay, humihinga pa ngunit mahina. Tila kandilang nauupos na ang ilaw ngunit pinipilit pang hindi mamatay dahil may isang bagay pang kailangang gawin. Si Samuel ay nakaupo lamang sa tabi niya, namumugto ang mga mata sa kakaiyak habang nakabantay mula naman doon si Ruth at si Mirasol na asawa ni Samuel na tila ba nakapagdesisyon kung lalapit ba o mananatiling nakatayo. Hindi dahil sa awa kundi dahil sa takot at pagkabigla sa nasaksihang may kakagabi. Tahimik ang buong paligid, wala ni isang ibon ang humuhuni. Kahit ang hangin ay tila nakikiusap na huwag gumawa ng anumang ingay na makakagambala sa sandaling iyon. Ang balete sa likuran ng kubo ay para bang nakatanaw, isang saksi sa huling yugto ng kapalaran ni Mang Erning. Sa mabagal na paghinga, tinawag niya ang pangalan ng ampon niya. Samuel anak, lumapit ka rito. Tay, wag muna, hindi pa tapos, hindi pa po pwede. Ngunit ngumiti lamang si Mang Erning, ang ngiti ng isang taong nakita na ang dulo ng laban at tumanggap ng pasya ng langit. Huwag kang matakot, ang tao kahit mawala ang katawan, basta may naiwan siyang kabutihan na hindi siya tunay na namamatay. Nang marinig yun ni Ruth, unti-unti silang lumapit, hindi man sila humihingi ng tawad. Ramdam sa kanilang tingin ang kagustuwang ibalik ang panahon. Ang mga taong pinili nilang talikuran ng sariling ama dahil sa kahirapan at kahinaan. Ngunit ngayon, ang taong kanilang kinalimutan ay siya namang mas mahal ng isa na hindi naman niya kadugo. Pa, hindi namin nakakalaing ganito. Basag ng tinig ni Ruth. Tumingin si Mang Erning sa kanila. Puno pa rin ng pagmamahal kahit sugatan. Hindi ko kailangan ng kahit anuman. Ang pangarap ko lang noon ay maging bahagi ng buhay ninyo. Kahit kaunting espasyo, kahit isang upuan sa hapag, kahit ilang minuto lamang na pag-uusap. Dito na hindi napigilan ni Ruth na umiyak. Si Mirasol, bagaman nakataas pa rin ang ulo, ay bahagyang lumambot ang mata. Kahit hindi sapat upang masabing nagsisisi na siya ng totoo. Tumingin si Mang Erning sa kanyang ampon pagkatapos ay may ibinulong. Dalhin mo ang kahon. Kinuha ito ni Samuel. Nanginginig at halos hindi makatingin sa kumikislap na selyo. Nang maiharap ito kay Mang Erning ay marahan niya itong hinawakan. Kumislap ulit ang gintong dahon. Mas maliwanag ngayon, parang nagbubukas ng liwanag galing sa kabilang daigdig. Apo, ito bang lihim na hindi ko sinabi kahit kanino? Hindi dahil sa takot silang kunin kundi dahil sa hinihintay ko kung sino ang karapat-dapat na tumanggap. Nagmamadaling magsalita si Mirasol, hindi may tago ang pagkasabik. Pa, pakinggan niyo naman po kami. Ngunit itinaas na ni Mang Erning ang kamay, senyales na huwag siyang puwersahin. Ano ang pinakamahalagang bagay sa isang kayamanan? Hindi ang pera, hindi ang lupa, hindi ang ginto. Kung hindi kanino ito mapupunta upang hindi maging sumpa, kundi pag-asa. Muling lumingon si Mang Erning sa kanyang apo.
Nakita kong minahal mo ko at kahit wala akong maibigay tinanggap mo ko bilang tatay mo. Hindi dahil sa may pag-asa kang mayaman ako, kundi dahil nakita mo sa akin ang bahay na matagal mong hinanap. Tay, hindi ko po hinangad ng anumang kapalit. Ang gusto ko lang po ay huwag niyo akong iwanan. Ikaw, Samuel, ang pipiliing tagapagmana dahil ikaw ang naging tahanan ng puso ko na pagod ngunit hindi sumuko. Sa mismong sandaling yon, pumutok ang liwanag mula sa selyo. Umikot ang hangin at ang lupa sa ilalim ay tila babagyang umuga. Bumukas ang kahon ng kusa at lumitaw ang 3 gintong bato. Bawat isa ay kumikislap tulad ng araw. Si Ruth ay napahawak sa bibig, nanlambot ang tuhod. Si Mirasol naman ay napaurong. Hindi maintindihan kung takot o panghihinayang ang nararamdaman. Tay, ibigay niyo sa akin kahit isa, kahit kapalit ng aming bahay. Nanginginig na sabi pa ni Ruth. Hindi galit ang naging sagot ni Mang Erning, kundi yakap ng katotohanang mas malaking kayamanan ang maaaring natanggap nila sana kung minahal lamang siya nila. Anak, ang bahay na walang pagmamahalan, selda ng pusong sugatan. Sa huling sandali ng kanyang hininga, ipinulong niya kay Samuel. Gamitin mo ito para sa mabuti, hindi para magyabang, hindi para maghigante. Gamitin mo ito para may magliligtas pa, tulad ng pagliligtas mo sa akin. Kasunod nito'y dahan-dahang pumikit si Mang Erning, hawak ang kamay ng kanyang apo. Nakangiti, hindi dahil nanalo kundi dahil nahanap niya ang tunay na tahanan bago siya bawian ng buhay. Pagkaraan ng 3 taon ay si Samuel na ang pinakamagaling na albularyo sa buong relihiyon. Kilala hindi dahil sa kayamanan kundi sa kabutihan ng puso. Si Ruth ay nagbalik, dala ang pagnanais na humingi ng tawad at tumulong sa mga misyon ni Samuel. Si Mirasol at Samuel naman ay napauwing luhaan, natutong mabuhay ng mga may kababaang loob at hindi na muling naghangad ng mga bagay na hindi para sa kanya. At ang lumang kubo ni Mang Erning, hindi na siya tirahan, kundi sagradong lugar ng alaala ng lalaking minahal ang mundo kahit ang mundo'y hindi siya niyayakap pabalik.